Touchdown na nga ang kalaban o nandito na sila sa Pilipinas at nag-iinsayo na sila, pinapainit na rin nila ang kanilang laro, nagkahanda na kontra sa ating Gilas team. Nakita natin ang coach ng New Zealand na si Coach Flabel at ang 7-footer nila na si Tyrell Harrison, tapos ang isa pa nilang 16 player na si Sam Wardenberg nakikinig sa instructions ng kanilang bagong coach. Halos game din na nga at excited na ang dalawang teams, magkakasubukan sila kung sino ang mas gustong manalo dahil halos parehasan ng dalawang teams na ito. Gilas ni Coach Tim Cone ipinakita na sa Asian Games sa Tokyo team na mas lumakas sila, nag-agaw nilang manalo laban sa malalakas na teams at posible na ang susunod naman nilang ma-upset ay ang team ng New Zealand. Manalo matalo basta ibigay ng Gilas ang kanilang pinaka-best game ay magiging maganda ang laro nila kontra sa team ng New Zealand, at kung best game ng Gilas ang kanilang maipakita ay posible talaga na manalo sila ngayong second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Tyrell Harrison laban dito kay Soto, 7-3 na kay Soto laban sa 7 feet na si Tyrell Harrison. Sam Wardenberg isang 6'10 na kamatchup ni Junmar pero mas lamang si Junmar sa strength, kaya naman kung sa combo big ang sukatan halos parehasan lamang at ang konting kalamangan pa nga sa loob ng paint ay ibibigay ko pa sa Gilas bigs. Alam na alam ni Coach Flabel na malakas ang combo big ng Gilas, kaya naman tutok siya sa kanyang dalawang bigs na pipigil nga sa laro ni Junmar at kay Soto sa loob ng paint. Talagang binibigyan niya ito ng mga instructions. Ang nagpatindi sa Gilas team natin ay ang pagkakaroon ng combo big kay Soto at Junmar, at yung naturalize natin ay isang all-around na wingman dahil kay Soto ay nagkakaroon ng magandang size ang Gilas team. May kasama si Junmar Fardo sa loob ng paint na kanyang maasahan sa help defense, at si Brownlee naman pwede sa 1, 2, 3, 4 at 5 position. Depende na rin sa diskarte ng kanilang mga plays. Justin Brownlee, nakikita natin na siya ang isa sa magiging advantage ng Gilas sa game na ito dahil na rin sa walang makakapagbigay ng lock defense laban sa kanya mula sa team ng New Zealand. Kay Soto naman, nakita natin ang laro niya laban sa isang big ng New Zealand ngayon na si Sam Wardenberg, at kayang-kaya ni Kai ang player na ito sa NBL Australia. Dinakdakan niya ng isang reverse two-handed slam si Sam Wardenberg, tapos tinirahan pa niya ng isang 3-point shot. Maging sa eksenang ito, sumasabit na lamang itong si Sam Wardenberg laban dito kay Kai, at mas naging dominant na big si Kai Soto laban dito kay Sam Wardenberg. Kayang-kaya ni Kai ang kompetisyon sa NBL Australia pero mukhang mas maganda nga lang ang bigayan sa Japan B1 B-League ngayon, kaya doon siya naglalaro. Dito naman pilostehan ni Kai si Sam Wardenberg ang player ng New Zealand ngayon, at kitang-kita yung mismatch nilang dalawa. Naniniwala ako na mas malakas ang combo bigs natin na kay Soto at Junmar Fardo. Kayang-kaya nila ang loob ng paint, at kung si JB ang wingman natin, wala tayong problema sa loob ng paint. Parehasan ng lineup at nasa takbo na lang ng laro, magkakaalaman sa game day na mismo. Sa prediction natin, base sa circumstansya ng dalawang teams, mananalo ang Gilas dahil bago ang coach ng New Zealand, marami ang napalitan sa kanilang lineup at yung sistema nila hindi pa nila gamay mula sa iba't ibang teams ang player ng New Zealand ngayon, habang ang Gilas mas pulido ang sistema, solid ang 1, 2, 3, 4 at 5 players sa starting 5 natin. Home court ng Gilas, mas uhaw tayo sa panalo. Gilas fans, nasa likod natin, maghihiyawan ng malakas para sa suporta, at yung history pumapanig ngayon sa Gilas team. Dalawang sunod na history ang kanilang nagawa, gold medal sa Asian Games, panalo kontra sa team ng Latvia, at ngayon babasagin nila ang 0-4 record. Makakapagtala tayo ng unang panalo laban sa team ng New Zealand, kaya naman naniniwala talaga ako na kaya ng Gilas na manalo kontra sa team ng New Zealand. Walang mawawala kung magtitiwala tayo sa ating mga players, coaches at sa buong team ng Gilas Pilipinas.